Detalye po tayo sa mainit na balitang ipinatigil naman ng DPWH ang lahat ng road reblocking sa bansa. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, pag may nakita raw kayong nagbabakpak pa ng kalsada, lalo na yung ayos naman pero sinisira, i-report nyo raw sa Facebook pages or social media pages ng DPWH dahil effective immediately, suspendido muna yung lahat ng road reblocking project sa buong bansa. Ang sabi kasi ni Secretary Vince Dizon, posibleng may anomalya o korupsyon din, pati sa mga pagsasaayos ng mga kalsada. Sa press conference kanina, ipinakita ni Secretary Dizon ang picture ng isang kalsada sa Bocaue, Bulacan na mukhang ayos naman daw pero binakbak ng mga taga-DPWH. Agad yang ipinatigil ni Dizon at ipinaayos para hindi makaabala sa mga motorista. Binigyan ng show cause order ang district engineer na nakakasakop sa Bocaue para pagpaliwanagin kung bakit ba yun binakbak. Sabi ni Dizon, exempted sa suspensyon ng mga pagbabakbak ng kalsada na ang dahilan ay kailangan ayusin ng mga sirang drainage at tubo ng tubig. Maglalabas daw sila ng department order na gagawin ng transparent ang mga road reblocking para ipaliwanag sa mga tao kung bakit ba talaga kailangan bakbakin ng isang kalsada. Babala naman ni Dizon sa mga tauhan ng DPWH, huwag iwanang nakatiwangwang ang mga sinuspending road reblocking project, kung hindi tatanggalin sila sa trabaho. Inanunsyo rin ni Dizon na iba pang reforma sa DPWH. Ineengganyo ng sumali ang mga sibilyan o civil society organization sa pag-audit at pag-monitor ng mga DPWH project mula sa bidding hanggang makumpleto ang isang proyekto. Maglalabas din daw si Dizon ng mas matinding parusa kapag hindi nasunod ang mga flood control project policy ng ahensya. Nakatakda naman daw pumirma ng Memorandum of Agreement ang DPWH kasama ang AMLA o Anti-Money Laundering Council, Insurance Commission at Philippine Competition Commission para mas mapabilis ang pagbawi ng pera ng taong bayan mula sa mga maanomalyang flood control project. Sang-ayon naman ng DPWH sa mungkahi ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na ibaba ang level of threshold o yung pondo ng isang proyekto na pwedeng aprobahan ng mga regional director at district engineer ng DPWH. Pero hindi pa masabi nga ni Dizon kung hanggang magkano. Maglalabas na lang daw sila ng memo sa susunod na linggo. Sabi ni Dizon noong panahon ni dating DPWH Secretary Babe Singson, hanggang 50 million pesos lang ang kontratang pwedeng aprobahan ng isang district engineer at hanggang 150 million sa regional director. Pero sa hindi pa malamang dahilan, itinaas daw yan nung panahon ni dating Secretary Mark Villar at Manny Bonoan. Kaya ngayon, abot na hanggang 400 million ang kontratang pwedeng aprobahan ng regional director at hanggang 150 million naman sa district engineer. Kaugnay naman sa pahayag ni Senador Win Gatchalian na buwagin na ang DPWH, sabi ni Dizon, bigyan pa sila ng pagkakataon dahil marami raw silang gagawing reforma. Update naman sa bumigay na Pigatan Bridge sa Cagayan. Sabi ni Dizon, may tinatayo ng detour bridge katabi ng bumagsak na tulay para makatawid na ang mga sasakyan doon. Kaya raw itong matapos ng 2 buwan o 60 days. Higit doble daw ang kapasidad nito, 40 tonelada na kumpara sa 18 tonelada lang na capacity ng bumagsak na Pigatan Bridge. 140 meters ang haba nito, may 2 linya at may pondong 17.4 million pesos. Sa lindol naman sa Cebu, pinagmalaki ni Dizon ang mga itinayaw nilang tent city. 100 tents na raw ang naitayo sa Bogo at 66 tents sa Medellin. May kuryente na raw doon at may portable shower at comfort room. Narito ang bahagi ng press conference kanina tungkol sa road reblocking. Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Di ba? Well, siguro sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. Connie, sa susunod na linggo ay sisilipin naman daw ni Secretary Vince Dizon yung mga farm-to-market road. Makikipag-meeting daw siya kay Agriculture Secretary Chu Laurel tungkol dyan. Yan muna ang report. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal.